Isang lalaking nakasuot ng mahal na suit. Ang pabagsak na ibinaba ang baso ng wine niya sa lamesa. Ano to? Reklamo ni Percy de Guzman, ang kilalang negosyante na palaging laman ng business news. Nakaturo ang daliri niya sa steak sa harapan niya. Sinabi kong medium rare, hindi medium well. Paano ko kakain ito, ha? Yumuko ang waiter at bakas sa mukha nito ang kaba. Pasensya na po, sir. Papalitan ko po agad. Huwag na. Malamig niyang sagot. Kinuha niya ang napkin at marahang pinunasan ng labi. Waring nawala na ang gana. Sayang lang ang oras ko. Sa susunod, siguraduhin mong tama ang order ko. Nagtaas siya ng tingin at sinuyod ng tingin ang paligid. Mga taong mukhang gustong lumubog sa upuan nila, mga empleyadong nakayuko, at mga babaeng nagpapanggap na hindi siya. Pinoproject ng tingin. Sanay na siya rito. Kung gusto nilang husgahan siya, bahala sila. Wala naman siyang pakialam. Sa mundo ng negosyo, hindi uso ang pagiging mabait. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant. Hawak pa rin ang cellphone at seryosong nakikipag-usap tungkol sa isang multi-million deal. Sa sobrang pagkaabala, hindi niya napansin na isang babaeng may dalang kahon ng paninda na kasalukuyang naglalakad mula sa palengke. Ay, Diyos ko! Sigaw ng babae nang mabangga siya ni Percy. Dahilan para malaglag ang hawak nitong plastic containers na puno ng suka, toyo at kung ano-ano pang pampalasa. Sa isang iglap, ang mamahaling sapatos ni Percy ay basang-basa at ang mamahaling suit niya naging amoy adobo na minarinate. Napakurap si Percy at dahan-dahang tinignan ng sarili. Mula ulo hanggang paa, walang natira sa kanyang dignidad kundi ang galit. Ano to? Sigaw niya. Ang matigas niyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Alam mo ba kung magkano to suot ko? Napasinghap ang babae. Ay nako sir, pasensya na po. Pero kayo naman po yung bumangga sa akin. Nagpanting lalo ang tenga ni Percy. Ako? Ako pa may kasalanan? Itinuro niya ang sarili habang dahan-dahang inaalis ang nakakapit pang dahon ng laurel sa kanyang manggas. Kasi naman po, ang laki-laki ng katawan niyo, pero hindi kayo tumitingin sa dinadaanan niyo. Sagot ng babae sabay pikit, dahil mukhang may pagsabog na magaganap. Saka ang mahal ng paninda kong nabasag. Dapat kayong magbayad. Bayad? Are you kidding me? Napasinghap ang ilang nakapaligid. Hindi na talaga bago ang pagiging mainitin ng ulo ni Percy. Pero mukhang may bago siyang natapatang kalaban. Bakit ako magbabayad? Malamig niyang tanong habang nakataas ang kilay. Dapat nga magpasalamat ka at napansin kita. Okay. Yun na ang huling patak ng pasensya ko. Naisip ni Freya. Bago pa makaiwas si Percy, isang masaganang buhos ng suka ang sumabog sa kanyang suit. Lahat ng nakasaksi, sabay-sabay na napanganga. Dahan-dahang hinaplos ni Percy ang mukha niya na may tumutulong suka sa gilid. Tumingin siya kay Freya na may nakapamewang pangkamay at mukhang wala talagang pagsisisi sa ginawa. O ano? Mataray na tanong ni Freya. Ngayon, amoy mayaman ka na talaga. Napapikit si Percy at huminga ng malalim. Pilit na nilalabanan ng bugso ng emosyon. Tumingin siya kay Freya na nakataas pa rin. Ang buong mukha at walang bahid ng pagsisisi. Isang babaeng mukhang palengkera na wala pang 1,000 ang nasa pitaka. Napangiwi siya sa inis. Diyos ko! Napailing siya sabay kuha ng panyo para punasan ang muka. Alam mo ba, kung magkano tong suit ko? 50,000. Pero sige, wag na nating isama yon. Yung pabango ko na imported, 20,000. Yung sapatos kong gawa pa sa Italy, 130,000. Napataas ang kilay ni Freya. Okay, ano gusto mong gawin ko? Umiyak? Nagtaas siya ng kamay. Waring inutusan siya magbayad. Dahil sa'yo, nasira lahat to. Gusto mong bayaran kita sa paninda mo?
paano yung damage na ginawa mo sa akin? Nagkatinginan ng mga osisero sa paligid. May isang matandang tindera na mukhang hindi na makatiis at bumulong. Tingnan mo to, mayaman na to. Nagpapabayad sa mahirap. Napansin ni Freya ang ilang ngiting nakatago sa mga mukha ng tao. Sa pagkakataong to, may audience siya. Isang idea ang pumasok sa isip niya. Sige. Ganito na lang, para quits tayo. At bago pa makapagsalita si Percy, dinampot ni Freya isang plastik ng pinya mula sa nalaglag niyang paninda. At walang pasabing, ipinahid to sa suit ni Percy. Napatili ang ilang tao nang biglang matalsikan ng malagkit na katas ng pinya ang damit ni Percy. Hindi na kinaya ng lalaki. Napahawak siya sa sentido at malalim na huminga. Alam mo ba kung sino ako? Ngumiti si Freya. Nilapit ang mukha sa kanya na parang may ibubulong. Oo, ikaw yung mayamang amoy sukat pinya ngayon. Parang narinig ni Percy ang tunog ng dignidad niya na nabasag sa sahig. Kasabay ng pangalawang round ng tawanan mula sa mga tao. Ito na ang worst na araw ng buhay niya. At alam niya hindi pa dito natatapos ang bangungot niya kay Freya. Bago pa siya tuluyang magwala sa inis, biglang lumitaw ang isang pamilyar na tao sa kanyang tabi. Sir Percy! Lumingon siya at nakita ang kanyang sekretarya na si Paul at hingal na hingal pang lumapit. Sa itsura nito mukhang na-stress na makitang amoy sukat pinya siya sa gitna ng palengke. Agad na lumapit si Paul kay Freya. Nagbaw pa ng bahagya bilang paggalang. Ma'am, pasensya na po sa abalang nagawa ng boss ko. Napakurap si Freya. Ha? Ba't ikaw humihingi ng sorry? Hindi naman ikaw yung may kasalanan. Exactly. Putol ni Percy at galit na tumingin kay Paul. Bakit ikaw ang humihingi ng sorry? Siya dapat ang mag-sorry sa akin. Pero hindi natinag si Paul. Sanay na siya mag-handle ng damage control sa boss niyang mahilig sa gulo. Kinuha niya ang wallet niya at iniabot kay Freya ang ilang libo. Ano to? Tanong ni Freya at tinignan ng pera na parang nagdududa. Bayad po sa abala bilang pasasalamat sa inyo. Napataas ang kilay ni Percy. Pero bago pa niya masigawan si Paul, biglang tinanggap ni Freya ang pera at mabilis tong pinasok sa bulsa. Aba, kung ganon, maraming salamat po. Ang bait naman pala ng sekretary mo, Mr. Mayabang. Hindi ako mayabang. Reklamo niya. Pero mukhang wala nang nakikinig. Abala na si Freya sa pag-aayos ng paninda niyang natira, habang si Paul naman humarap sa kanya. Sir, may meeting pa po tayo eh. Huminga ng malalim si Percy. Pilit nilulunok ang galit niya. Hindi ko nahahayaang matapos to ng ganito. Bago siya tuluyang umalis, tumingin siya kay Freya at tinaasan nito ng kilay. Huwag na huwag ka na magpapakita sa akin. Dahil kapag nagkita ulit tayo, sisiguraduhin ko ikaw naman ang mawawalan. Ngumiti si Freya sa kanya. Sige, basta ikaw naman ang amoy bagoong sa susunod. Halos mangisay ang mga mata ni Percy sa gigil. Hindi pa siya tapos. Pagka-uwi niya sa opisina, hindi siya mapakali. Hindi niya matanggap na isang babaeng walang-wala ang nagawang pahiyain siya sa publiko. At para lang, mas lumala ang sama ng loob niya. Tila hindi mawala sa isip niya ang nakangising mukha ni Freya habang inaasar siya. Hindi ako papayag na ganyan-ganyanin lang ako. Agad niyang tinawagan ang isa sa mga koneksyon niya sa City Hall. Gusto kong ipasara ang tindahan sa palengke. Yung isang tindahan doon. Hanapin mo ang pangalan ng may-ari at tignan ko may nilalabag silang batas. Kinabukasan dumating ang mga otoridad sa palengke kung saan nagtatrabaho si Freya. Isang opisyal na may hawak na papel ang lumapit sa kanya. Miss, may violation ng tindahan niyo. Wala kayong updated business permit, kaya kailangan ito ipasara. Nagtaas ng kilay si Freya. Ha? Wala kaming violation. Updated ang permit namin. Ngunit kahit anong paliwanag niya, pinilit pa rin siya isara ang pwesto. Nang sumapit ang gabi, nakaupo si Freya sa harap ng kanyang laptop.
Gusto mo ng laban, Mr. Mayabang? Sige, ibibigay ko sa iyo ang laban na hinahanap mo. Gamit ang kanyang social media, gumawa siya ng video at ipinaliwanag kung paano sinara ang tindahan niya kung saan siya nagtatrabaho. Pati na rin ang buong insidente kay Percy de Guzman. Alam ko pong hindi ko kasing yaman na negosyanteng si Mr. Percy de Guzman. Pero dahil lang sa simpleng away, nagawa niya ipasara ang tindahan nagbibigay ng kabuhayan sa maraming tao. Ganito na ba talaga kaarogante ang mayayaman ngayon? Pagdadrama niya sa video. At nagtrending ito. Sa loob lang ng ilang oras, bumahana ng comments. Ilang oras na lumipas, dumagsa ang negative review sa mga negosyo ni Percy. Sa isang araw lang, bumagsak ang ratings ng kumpanya niya online. Ang ilang investors nagsimulang magtanong kung ano nangyayari. Nang malaman ni Percy ang balita, napahawak siya sa sentido habang pinapanood ang viral video ni Freya sa kanyang telepono. Ano na naman ang ginawa ng babaeng to? Tila hindi siya nawala ng dignidad ng araw na yon. Nasinabuyan siya ng suka at pinya. Ngayon, posible pa siyang mawalan ng negosyo. Dali-dali niyang tinawagan si Paul. Hanapin mo yung babae na yan, kakausapin ko siya. Sa isang mamahaling cafe kinabukasan, nakaupo si Freya habang nakataas ang kilay. Kaharap ang taong pinakapikon sa buong Maynila na si Percy de Guzman. Naka-dark sunglasses ito, suot ang mamahaling suit. At mukhang hindi sanay sa ganitong klaseng usapan. Sa tabi naman nito ay si Paul, mukhang pagod ng habulin, ang damage control sa social media. Hindi pa man sila nag-uusap. Naglabas na ng isang sobre si Percy at marahang itinulak ito sa harap ni Freya. 500,000. Burahin mo ang video mo at tigilan mo na ang drama mo. Napatulala si Freya. Saka tumawa ng malakas. Halos mapatingin sa kanya lahat ng customer sa cafe. Akala mo ba kaya mo akong bilhin? Pinandilatan niya si Percy. Seryoso ka ba? Ang cheap naman ng presyo ko. Napasinghap si Paul. Pero si Percy hindi natinag. Nakangisito at mukhang hindi natuwa. Kung gusto mo ng mas mataas na halaga, sabihin mo lang. Hindi ko sinabing gusto ko ng mas mataas na presyo, Mr. Mayabang. Ang sinasabi ko, hindi ako nabibili. Dinampot ni Freya ang sobre at walang pakundangang tinapon to pabalik sa lalaki. Baka akala mo, lahat ng problema mo kayang solusyonan ng pera mo. Hindi lahat ng tao ganun. Nagpanting ang tenga ni Percy, pero ngumiti ito ng pilit. Hindi mo naintindihan, Miss. Freya, alam mo bang dahil sa kalokohan mong yan, bumaba ang stock value ng kumpanya ko ng 5%? Di kawawa ka naman pala. Ani Freya sabay ngiti. Baka gusto mong pasabugan ko ulit na suka yung suot mo para maging 10% na? Freya. Sumingit si Paul. Mukhang desperado na itong ayusin ang sitwasyon. Pwede ba natin itong pag-usapan na mas mahinahon? Di naman kailangan ng bribery. Sabat ni Freya. Hindi ko tatanggalin ang video ko. Kung gusto mong ayusin ang problema mo, humanap ka na matinong paraan. Hindi yung parang dinidikta mo lang sa akin. Napakuyom ang kamao ni Percy. Walang sumusuway sa kanya ng ganito. Lalo na ang isang tindera lang sa palengke. Pero bago pa siya makasagot, biglang napangiti ng matamis si Freya. Paano kung may isang option? O diba? Ang swerte mo, dahil ako pa ang nag-adjust sa'yo. Nagsalubong ang kilay ni Percy. Ano naman yan? Kung gusto mong malinis ang pangalan mo, magtrabaho ka sa palengke na isang buwan kasama ko. Ano? Halos masamit si Percy sa narinig niyang hamon. Tumingin siya kay Freya na parang nababaliw ito. Magtrabaho ako, san? Ulit niya, baka sakaling nagkamali lang siya ng dinig. Sa palengke, kasama ko, isang buwan. Para naman matuto kang magpakumbaba. Ha? At anong makukuha ko kung gawin ko yan? Tingin ko, ang pinaka-importante sa'yo ngayon malinis ang pangalan mo. Imagine, Mr. Big Time Businessman,
na bumaba sa masa. Magugustuhan niya ng publiko. Mababawi mo na ang reputasyon mo. Pero kung tatanggihan mo, lumingon ito sa kanyang cellphone. Baka gusto mong dagdagan ko pa ng part 2 yung kwento natin online. Nanigas ang panga ni Percy. Gusto niyang murahin ang babaeng to. Pero alam niyang may punto naman to. Fine. Sagot niya sa wakas. Pero 1 linggo lang. 1 buwan. 2 linggo. 1 buwan. 3 linggo na yan. 1 buwan, Percy. O wag na lang? Napakuyom si Percy ng kamao. Hindi siya pwedeng umatras ngayon. 1 buwan. Sige. Sagot niya na mabigat ang loob. Good! Ngumiti si Freya na nakakaloko. Maganda ka na, Mr. Mayabang. Bukas, magsisimula ka na bilang tindero ko sa palengke. 5:00 pa lang ng umaga, pero pakiramdam ni Percy tanghali na. At kung ganito palagi ang buhay sa palengke, baka tuluyan na siyang malugi. Hindi sa negosyo kundi sa buhay mismo. Hoy Percy! Tumunganga ka pa dyan! Wala tayong babayaran sa pagngiti-ngiti mo lang. Sigaw ni Freya at inabot sa kanya ang 1 sako ng gulay. Hindi ako tumutunganga. And this is ridiculous. Bakit ako nagbubuhat? Reklamo niya. Pero huli na. Itinulak na ni Freya ang sako sa dibdib niya. Dahilan para muntik siyang mapaatras. Sa gilid-gilid ang ilang tindera at Mami Millie nanonood sa kanila. Mukhang kinikilig at nagtatawanan. Grabe, ang gwapo pa rin kahit mukhang stress. Kahit mukhang wala sa lugar? Parang artista ang itsura? Grabe. Ay naku, gusto ko na rin magpatulong sa kanya magbuhat. Narinig ni Percy ang bulungan at napataas ang kilay niya. Kahit ganito itsura ko, nagagwapuhan pa rin sila sa akin. Napansin niya ni Freya at agad siyang tinapunan ng matalim na tingin. Hoy, huwag mong gamitin yung mukha mo pang advertise ha. Hindi yan nakakatulong sa pagbebenta ng gulay. Di ko naman kasalanan kung gwapo ako. Sagot niya na sarkastiko. Pwes, gamitin mo yung kagwapuhan mo sa pagtatawag ng customers. Tinapik siya ni Freya sa likod. Halos masamid siya sa lakas. Simulan mo sa pagsigaw ng promo. Pagsigaw ng ano? Pero bago pa siya makatanggi, dinikitan na ni Freya ang bibig niya ng megaphone. Sige, sigaw! Sabihin mo, 20 pesos na talong. May libreng ngiti kung maganda ang bibili. Nanlaki ang mata ni Percy. Ano? Pero huli na. Nahablot na ni Freya ang megaphone at siya na mismo ang sumigaw. Aliw na aliw ang mga tao sa bagong promo ni Freya. 20 pesos na talong, may libreng ngiti kung maganda ang bibili. Sigaw niya gamit ang megaphone habang nakatingin kay Percy na mukhang mas lalo pang napikon. Hoy, hindi mo pwedeng gamitin ang mukha ko bilang marketing strategy mo. Reklamo ng lalaki, pero wala na nakikinig sa kanya. Uy, pogi! Sigaw na isang tindera mula sa kabilang pwesto. Pwede bang 2 kilo ng talong? Libre ba yung ngiti mo? Napahawak si Percy sa kanyang sentido. Tila nagpipigil ng inis. Hindi ko ito mapapatawad. Bulong niya sa sarili. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, may lumapit pang isang ali. Mukhang tuwang-tuwa sa promo nila. Miss, bibili ako ng 3 kilo ng talong, pero gusto ko ng bonus. Napataas ang kilay ni Freya. Naku ma'am, hindi po kami nagbibigay ng discount. Pero baka may iba kayong gusto. Isang yakap mula sa tindero mo. Turo ng ali kay Percy sabay kindat. Nalaglag ang panga ni Percy. Ano? Hindi yan kasama sa promo. Hoy Percy, customer is always right. Sige na, yakap lang, di ka naman mamamatay dyan. Saad ni Freya habang pinipigilan ng tawa. Pero bago pa siya makatanggi, bigla siyang himilan ng ali at niyakap ng mahigpit. Ang bango mo naman, iho. Parang mamahaling pabango. Ano ba yan? Nagpupumiglas si Percy pero hindi siya agad nakawala. Pwede ba bitawan niyo ako? Hindi ako kasama sa produkto ni Freya. Ang buong palengke ay halos mabaliw kakatawa.
Ang ibang tindera kumukuha pa ng video. Paniguradong viral na naman to. Hindi makapaniwala si Percy. Hindi niya alam kung paano siya napunta sa ganitong sitwasyon. Dati, siya ang nag-uutos. Siya ang boss. Pero ngayon, isa siyang tindero na pinagpipiestahan ng mga alis sa palengke. Isang araw pa lang. Pero parang gusto niya na mag-file ng resignation. Pwede ba mag-quit? Hoy, Percy. Anong resignation pigsasabi mo dyan? Siniko siya ni Freya bago abutan ng panibagong sako ng gulay. Kamaarte, di ka artista dito. Di ko na kaya. Kanina lang, may isang alin na sinabihan akong gusto niyang hawakan ng saging ko. At binenta mo ba? Inosenteng tanong ni Freya habang abala sa pagtitimbang ng gulay. Ano? Siyempre hindi. Gusto ko na umuwi. E di sana sinagot mo ng, Tita, pili na lang kayo kung alin mas gusto niyo. Malaki ba? O maliit? Tumawa si Freya ng malakas. Halatang enjoy na enjoy sa paghihirap ni Percy. You're not helping, Freya. Sigaw ni Percy pero mukhang walang pakailaman dalaga dahil busy ito sa pagsisilbi sa mga customers. Samantala ang mga tao sa paligid, hindi pa rin tumitigil sa pagpapapansin sa kanya. Percy, pang-asawa ka ba o pang-negosyo? Kasi parang gusto kitang kunin eh. Sabay kindat na isang tindera. Iha, pwede bang every week na lang natin gawin siyang promo boy? Mas tumami ang customers mo eh. Bossing, papicture naman. Pakiramdam ni Percy na tanggal ang buong dignidad niya sa katawan. At mas lalo pang lumala ang lahat nang biglang mapansin ni Freya ang kamay ni Percy na malinis pa rin. Teka lang, wala ka ba na ibibenta kahit isa? Bakit ako magbibenta? Aba, ang deal natin magtrabaho ka dito. Hindi mo papagwapo ka na lang dyan para magpapicture sa mga tita. Pero, wala na siyang nagawa nang bigla siyang tinapunan ni Freya ng supot ng kamatis. Sige, Percy de Guzman, kung ayaw mo magbenta, mag-alok ka na lang sa mga dumadaan. Napilitan siyang humarap sa mga tao, hawak ang supot ng kamatis, habang unti-unting napapabuntong hininga. Tumingin siya kay Freya na may nakakalokong ngiti sa labi. At sa pinakamahinahang boses na kaya niya, binuksan niya ang bibig. Bibili na kayo ng kamatis. Mas fresh pa sa ex niyo. Nagulat siya nang biglang may isang tita na lumapit agad. Hoy, totoo ba yan? Isa nga. At 1 kilo lang ang simula niya. Maya-maya, ang pila na mga gustong bumili sa kanya ay lumawak. Kuya Percy, akin din 1 kilo. Percy, may discount ba pag ako yung bumili? Maya-maya, napansin niyang hindi na siya nahihiya sa ginagawa niya. Nagtagpo ang mata nila ni Freya na nakatukod ang siko sa mesa at may mapanuksong ngiti. Ang fresh mo, Percy. Baka gusto mo na lang mag-full-time dito. Napalunok si Percy. Full-time? No thanks. Sagot niya, pero sa tono ng boses niya, parang hindi na siya sigurado. Hindi niya akalain na magiging natural sa kanya ang pagtitinda. O siguro, dahil lang ito sa mga special na customers niya. Ilang minuto pa lang ang lumipas pero parang gusto niya na magtago sa ilalim ng mesa. Kuya Percy, pwede ba kitang gawing profile picture? Tanong ng isang college student habang may hawak na 1 kilong kamatis. Ay ate, wag kang selfish. Group picture dapat. Singit ng kaibigan nito sabay hila sa braso ni Percy. Uy, teka lang. Hindi ako kasama sa package ng gulay. Aniya. Pero wala siyang magawa nang biglang magpapicture sa kanya ang mga tao. Si Freya naman, nakahalukip-kip lang. Aba, Percy, parang mas marami ka pang nabenta mukha mo kaysa sa gulay ah. Di ko kasalanan kung photogenic ako. Asar na sagot ni Percy at iniiwas ang sarili mula sa sunod-sunod na camera flashes. Oy Percy! Sigaw ng isang matabang tindera na may bit-bit na tray na itlog. Ang dami mong fans pero wala ka pang naibibentang itlog. Subukan mo kaya ito? Ha? Bakit ako? Reklamo ni Percy pero huli na. Itinulak na sa kanya ang tray ng itlog. Ay sus! Huwag ka nang choosy. Isa kang biyaya mula sa langit, Percy.
Kung nandito ka lagi, sigurado aangat ng ekonomiya ng palengke natin. Ba't parang ako yung produkto rito? Ngumisi si Freya. Kasi ang laki ng demand mo. Humagalpak ng tawa ang mga tindera. Napabuntong hininga siya at humarap sa pila ng mga mamimili. Hinawakan niya ang tray ng itlog at nilamon ang pride niya. Sige na nga. Inangat niya ang itlog at ngumiti. Bili na kayo. Malinis, sariwa at walang basag. Mas matibay pa sa pangako na ex niyo. Nagpalakpakan ng mga tao. Ay nako, 3 tray nga, Kuya Percy. Kuya, akin 5. Galing mo magbenta. Dapat binibigyan ka ng award. Percy for President! Sigaw na isang ale, sabay taas ng isang kamatis, parang isang campaign banner. Hindi na nakapigil ng kakatawa si Freya. Mukha kang artista na biglang napadpad sa palengke. Tama na yan, Freya. Naiiyak na si Percy sa frustration. Dapat, business meeting ang pinuntahan ko ngayong araw, hindi fan sign event. Anong gusto mong gawin? Umirap si Freya. Mag-suit and tie habang nagtitinda ng gulay? Bumuntong hininga siya. Pwes kung ganun, baka mas bagay sa magbenta ng mamahaling alak kaysa kamatis. Pagkatapos ng isang linggo na pagtatrabaho sa palengke, hindi na malaman ni Percy kung bakit parang hindi na siya ganun kadesperadong umalis. Oo, napagod siya, nainsulto, at halos mawala ng dignidad sa mga banat ng mga tindera. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, mas nag-enjoy na siya. Mas lalo pang lumala ang realization niyang ito ng isang gabi habang nag-aayos sila ni Freya ng paninda bago umuwi. Ay Percy! Napatingin siya kay Freya. Nakasalukuyang abala sa pagbibilang ng kinita nila ngayong araw. Bakit? Kamusta ka na? Napakunot ang noon niya. Anong klaseng tanong yan? Kasi sa simula gusto mo ako ipapulis. Tapos gusto mo ipasara yung tindahan ko. Ngayon tignan mo yung sarili mo. Ikaw na yung mas maraming suki kesa sa akin. Nagtaas ng kilay si Percy. Normal lang to. Magaling ako magbenta. Sure ka bang magaling magbenta ang dahilan? O baka naman kasi sa wakas, natututo ka ng maging mabait kahit konti. Kapal mo naman Freya, di ako nagbago. Pero kahit siya mismo alam niya nagsisinungaling siya. Dahil habang tinititigan niya si Freya, ang babaeng una niyang minaliit. Pero ngayon tila unti-unti niyang ina-admire ito. Hindi niya maintindihan kung bakit parang gusto niyang manatili pa sa ganitong mundo, sa palengke. Sa paglipas ng bawat araw, lalong napapansin ni Percy na hindi lamang siya nagiging pamilyar sa buhay sa palengke. Kung hindi mas nagiging malapit kay Freya, bagamat hindi sila nauubusan ng sagutan at alitan. Hindi niya maiwasang mapansin ang sariling ngumiti at natutuwa. Percy, ano ba yan? Bilisan mo! Napakaraming bumibili. Alam ko, di naman ako robot. Irritable niyang sagot, habang busy sa pagbabalot ng pinya para sa isang mamimili. Napakabagal mo kasi. Kung ganun ikaw ang gumawa. Kasi nga ang bagal mo. Hindi pa man natatapos ang kanilang pagtatalo, isang matandang babae ang lumapit sa kanilang pwesto. May ngiti ito sa labi habang pinagmamasdan silang dalawa. Iha, iho, kayo ba'y mag-asawa? Halos mabilaukan si Percy narinig. Hindi. Samantalang si Freya bahagyang umiti lang. Pero gusto niyo po ako. Pabirong sagot nito kasabay ng malanding kindat kay Percy. Ha? Napamulagat siya sa sagot ni Freya. Mula sa kanyang paligid, narinig niya ang mahihinang hagikgik ng ibang tindera. Napabuntong hininga siya. Hindi tiyak kung bakit hindi siya nakakaramdam ng pagkainis. O baka naman, may bahagi sa kanyang nais maniwala sa sinabi ni Freya. Tahimik silang naglalakad pa uwi. Malamig ang simoy ng hangin. Uy, galit ka ba? Tanong ni Freya pero hindi siya sumagot. Uy, Percy, napakaseryoso mo naman. Napakakulit mo. Sa halip na sagutin siya, bigla siyang hinila ni Freya sa braso. Ano ba? Gulat niyang sigaw. Laking gulat niya nang makita ang kanilang destinasyon. Isa itong lugawan sa gilid ng kalsada. Lilibre kita. Wika ni Freya.
Inaabot sa kanya ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Napatingin siya kay Freya na nakangiti sa kanya ng tila. Hindi niya inaasahan. Di ako mahilig sa ganito. Aniya. Ngunit hindi niya tinaboy ang pagkain. Subukan mo lang. Napabuntong hininga siya bago dahan-dahang sumubo ng isang kutsara. At di niya inaasahang masarap ito. Muling umiti si Freya. O diba, minsan, ang simpleng bagay, siya palang pinakamasarap. Sa conference room, sa loob ng isang mataas na gusali, nakaupo si Percy. Ang harap niya ay puno ng mahalagang papel, graphs, mga investors na masyadong seryoso sa kanilang discussion. Ngunit wala siyang pakialam. Kanina pa siya hindi mapakali. Kanina pa niya gustong umalis. Wala siyang interes sa mga numero at analysis na ito ngayon. Ang mas iniisip niya, kung paano na kaya ang pwesto sa palengke. Kung naitayo na kaya ang tolda. Kung naihanda na kaya ang panindang prutas. Sir? Napapitlag siya na marinig ang boses ng sekretaryang si Paul. Ha? Napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat na nasa silid. Sir, tinatanong po kayo ni Mr. Tan kung anong plano natin sa expansion ng kumpanya. Mabilis na bumalik ang poker face ni Percy at umayos na upo. Oo, tuloy ang expansion. Pero pag-usapan natin niya sa ibang araw. Napatingin sa kanya ilang investors. Pero Mr. De Guzman, hindi po ba ito urgent? Mas may urgent pa dito. Matigas niyang sagot. Saka tumayo at hinubad ang suot niyang coat. Paul, ikaw na bahala dito. Nagsimula na maglakad si Percy palabas ng conference room at naiwan doon ang ibang tao na nagtataka na lang. Si Paul naman napapailing. Mukhang may mas importanteng negosyo ang boss natin. Pagdating ni Percy sa palengke, agad siyang nakakita ng isang pamilyar na eksena. Mukhang busy si Freya, kaya hindi siya napansin agad. Miss, wala na ba kayo mas murang mangga? Reklamo ng isang alay. Manang, hindi po ito supermarket. Fresh po yan. Nakita naman ni Percy na may ilang kalalakihang namimili. Hindi para sa prutas, kundi para kay Freya. Tindera na maganda pa. Bulong ng isa. Naningkit ang mata ni Percy. Bigla siyang lumapit at humarang sa pagitan ni Freya at ng mga mamimili. Anong kailangan niyo? Malamig niyang tanong. Nagkatinginan ang mga lalaki. Bibili lang, boss. Kumuha kayo ng bibilhin at umalis agad. Madiin niyang utos. Napatawa si Freya. Naku, Percy, nagsiselos ka ba? Hindi. Mabilis niyang sagot. Ngunit hindi niya maitanggi ang iritasyon sa tono niya. Tumalikod si Freya at bumulong. Aba, interesting. Nang gabing yun, dinala siya ni Freya sa rooftop ng lumang building sa gilid ng palengke. Doon kitang-kita ang buong bayan, ang mga ilaw ng kalye, ang busy na kalsada at mga bituin sa taas. Tahimik lang silang dalawa. Hanggang sa biglang tumawa si Freya. Alam mo, di ko alam kung ba't bigla kang bumait. Hoy, di ako bumait. E di sabihin na lang nating hindi ka na ganon ka-demonyo. Wow, salamat ha. Ba't mo to ginagawa? Bakit ano? Ang alin? Bakit mo tinuloy yung deal natin? Pwede ka namang bumili ng media. Utusan yung PR team mo. At ng kung ano-ano, pang damage control para ayusin ang pangalan mo. Bakit mo ginagawa to? Hindi agad nakasagot si Percy. Alam niya ang sagot, pero hindi pa siya handang sabihin. Kaya ang sagot niya na lang. Kasi hindi ako marunong sumuko. Natahimik si Freya, pero sa kislap ng mga mata nito, alam niya hindi ito naniniwala sa sagot niya. Maya-maya, nagulat si Percy nang maramdaman niya ang kamay ni Freya sa pisngi. Ang mahal-mahal ng skincare mo? Pero ba't ang dami mo pa ring stress lines? Tukso nito. Gusto mo ikaw ay idagdag ko sa stress ko? Tumawa si Freya, pero hindi nito inalis ang kamay. At doon lang napagtanto ni Percy na ang babaeng ito
na dati kinaiinisan niya, ang siya na ngayon nagpapabilis ang tibok ng puso niya. Sa sumunod na araw mas naging sweet sila kesa sa dati. Hindi obvious, pero kahit ang mga tindera sa palengke napapansin na. Uy Percy, ba't kanina ka pa nakabuntot dyan kay Freya? Tukso ni Manang Esther. Hindi ako nakabuntot. Sagot niya at agad umiwas ng tingin. Samantalang si Freya, mukhang enjoy na enjoy sa pagtukso sa kanya. Napansin ni Percy na nagiging mas komplikado ang kanyang sitwasyon. Noon, ang tanging layunin niya ay tapusin ang kasunduang ito upang maibalik ang kanyang reputasyon. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, unti-unti siyang nagkaroon ng ibang motibasyon upang manatili. At ang dahilan na yon si Freya. Maagang dumating si Percy sa pwesto ng tindahan. Isang bagay na ikinagulat ng babae. Aba, Mr. Mayabang, ako maaga kang gumising ngayon. Pabirong bati ni Freya at inilalabas ang paninda. Nagtaas siya ng kilay at mayabang nang umiti. Siyempre, dapat lang. Mas magaling ako magbenta kaysa sayo. Napasimangot si Freya bago pa iling na tumawa. Sige na nga. Pero patunayan mo muna. Subukan mo magbenta ngayong araw. Tignan natin kung gaano kakagaling. Hindi lamang siya nagbenta. Ginamit niya ang kanyang kaalaman sa negosyo upang gawing mas kaakit-akit ang kanilang paninda. Mga suki, buy one take one ang mangga namin. Pampaganda, pampaswerte sa love life at higit sa lahat, pampasaya ng araw. Aniya na may kasamang kumpiyansang ngiti. Agad namang nag-react ang ilang mamimili, lalo na mga ginang at dalagang napadaan. Sus! Kung ikaw lang ang kasama, kahit 10 kilo bibilhin ko. Saad ng isang ale, kaya tumawa ang iba. Nagbiro pa si Percy. Pwede ko rin kayong bilhan ng mangga, basta isama niyo ako sa buhay niyo. At sa loob lang ng isang oras, halos ubos na ang kanilang paninda. Si Freya naman tahimik na nakatayo sa isang tabi. Nakapamulsa at nakangiti ng bahagya. Mukhang mas magaling ka nga magbenta. Paggamit yung mukha mo. Ngumiti si Percy at may halong yabang sa tinig. Wala tayong magagawa. Ganito talaga kapag binihiyaan ng kagandahang lalaki. Gusto mo bang ihagis kita sa bangketa? Depende. Sagot ni Percy na bahagyang lumapit sa kanya. Sasaluhin mo ba ako? Saglit na nanahimik si Freya. Sa kabila ng kanyang pagmamaktol, hindi nakaligtas kay Percy ang kanyang bahagyang pamumula ng pisngi. Habang inaayos ni Freya ang natirang paninda, hindi niya napansing nakaupo lamang si Percy sa isang tabi. Tahimik na nakamasid sa kanya. Siya man ay nalilito sa kanyang nararamdaman. Napansin ni Freya ang presensya niya at bahagyang nagtaas ng kilay. Di ka ba uwi? Hindi pa. Bakit? Diretso siyang tumingin kay Freya. Wala lang, mas gusto ko dito. Saglit na napakurap ang babae. Tila hindi sigurado kung paano sasagutin yun. Ha? Bakit? Ayaw mo ba akong kasama? Hindi sumagot ang babae, ngunit halata sa kilos niya na nahihirapan siyang itago ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. Sa sandaling yon, si Percy naman ang hindi mapigilan ng ngiti. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nagbago ang pananaw ni Percy sa buhay. Kung noon, hindi niya maisip ang sarili na gumising ng maaga para magtinda sa palengke. Ngayon kusa na siyang bumabangon bago pa sumikat ang araw. Hindi lang yon. Nagsimula na rin siyang masanay sa pakikitungo sa mga suki. Sa pagtulong sa pagbubuhat ng mga paninda at maging sa pagtatawad ng presyo. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya makita ang mundo mula sa perspektibo ni Freya. Nakikita niya kung paano ito minamahal ng mga tao. Hindi dahil sa pera o posisyon, kundi dahil sa kanyang kabaitan at malasakit. Kung paano siya laging mingiti kahit pagod na. Kung paano niya inuuna ang kapakanan ng iba kesa sa sarili niya. At doon nagsimula ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Nagsimula siyang mahulog. Matapos ang maghapong pagtitinda, naabutan ni Percy si Freya na nakaupo sa gilid ng pwesto. Nakatanaw ito sa malayo.
Habang hinihipan ng hangin ng kanyang buhok, lumapit siya at umupo sa tabi nito. Ano iniisip mo? Tanong niya at sinisilip ang mukha ng dalaga. Napangiti si Freya bago nagkibit balikat. Wala naman. Pagod lang siguro. Tahimik silang pareho. Pinagmamasa ng mga huling tao sa palengke na nag-aayos ng kanilang paninda. Ilang sandali pa nagsalita si Percy. Alam mo, di ko inaasahang magugustuhan ko to. Ang alin? Ang buhay dito. Ang pagiging simple. Bahagyang natawa si Freya. O ano, sasabihin mo bang mas okay dito kesa sa buhay mo bilang isang mayamang negosyante? Di ko pa masasabi. Pero, di ko na rin gustong bumalik sa dati nang hindi ko pa natatapos to. Natapos? Ang alin? Hindi siya agad sumagot. Tinignan niya si Freya. Ang babaeng minsang ipinahiya niya pero ngayon hindi niya na kayang mawala sa buhay niya. Ngumiti siya at tumayo. Halika, ihatid na kita pa uwi. Nagkibit balikat si Freya at tumayo na rin. Dumating ang isang balitang hindi inaasahan ni Freya. Si Percy de Guzman ay matagal na nakatakdang ipakasal. Hindi siya dapat apektado. Wala naman nangyari sa kanila ni Percy, hindi ba? Wala namang malinaw na usapan o pangako. Ngunit bakit ganon? Bakit may kung anong kumirot sa dibdib niya nang marinig niya ito mula sa isang osisero sa palengke? Narinig mo na ba yun, Freya? Si Percy, ikakasal sa anak ng isang business tycoon. Kumunot ang noon niya. Ano? Oo, matagal na raw pala naka-arrange marriage yung dalawa. Business deal ng pamilya nila. Hindi siya nakasagot. Isang linggo na rin simula nang mapansin niyang tila may bumabagabag kay Percy. Pero hindi niya inaasahang ito ang dahilan. Business deal? Ganun lang ba yun? At doon na siya tuluyang nainis. Kung talagang wala siyang pakialam, bakit ba siya nasasaktan? Sa huling gabi ng kanyang pagtatrabaho sa palengke, hindi mapakali si Percy. Alam niyang, ito na ang pagkakataon niyang sabihin ang nararamdaman niya bago tuluyang bumalik sa buhay na pilit niyang tinatakasan. Nang matapos ang gawain sa tindahan, tumayo siya sa gitna ng palengke. Pinatawag ang lahat ng tindero at mamimili. Nagtipon ng mga tao. Nagtataka kung anong drama ang dala ni Mr. Mayabang. At doon sa harap ng maraming tao, ipinahayag ni Percy ang nararamdaman niya. Freya. Panimula niya. Nakatingin sa babaeng nakakunot noo sa kanyang harapan. Nagsimula ako rito na mayabang. Arrogante. Walang respeto sa buhay na meron kayo. Pero sa loob ng isang buwan, natutunan ko kung ano talaga ang halaga ng trabaho, ng komunidad, at higit sa lahat, ng isang taong kagaya mo. Napaawang ang labi ni Freya, tila hindi makapaniwala sa ginagawa niya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Pero isang araw nagising na lang ako na ikaw ang iniisip ko. Nagpatuloy si Percy. Hindi na inintindi ang bulong-bulungan ng mga tao. Ikaw ang bumago sa pananaw ko. Sa buhay. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging mas mabuting tao. At hindi ko kaya mawala ka. Tumingin siya ng diretso kay Freya. Mahal kita. Ngunit imbes na ngumiti si Freya, kitang-kita ang lungkot sa mga mata niya. Tumigil ang lahat na makita ang ekspresyon niya. Huminga siya ng malalim at sumagot. Hindi ko kaya ipaglaban ng isang taong hindi kaya ipaglaban ako. Percy. Dahil doon, nanigas si Percy. Alam kong mahal mo ko. Pero kaya mo ba akong piliin? Kaya mo bang iwan yung babaeng pakakasalan mo? Ang pamilya mo? At ang negosyo mo para sa akin? Walang naisagot si Percy. At sa katahimikan niyang yun napangiti si Freya ng mapait. Alam ko na ang sagot. Lumingon siya at naglakad palayo. Iniwan si Percy sa gitna ng palengke, sa harap na maraming taong saksi, kung paano niya ito tinanggihan. Doon na-realize si Percy na ang tunay na laban ay hindi pagsisigaw ng nararamdaman sa publiko. Kung talagang mahal niya si Freya, kailangan niyang patunayan yun sa gawa, hindi sa salita. Masakit para kay Percy ang sinabi ni Freya.
Alam niyang totoo ito. Hindi sapat ang salita. Kung hindi niya kayang panindigan ang nararamdaman niya. Dahil dito, gumawa siya ng desisyon. Viral sa social media ang video kung saan tumayo si Percy sa gitna ng palengke. At buong tapang na ipinahayag ang pagmamahal niya kay Freya. Mas lalong nag-trend nang lumabas ang panibagong video, ang pagtanggi ni Freya. Marami ang kinilig, ngunit mas marami ang nagalit kay Percy. Talagang mahal mo siya, at di mo siya piliin. Lalaki pa rin na may kasalanan as always. Kawawa si Freya. Sineryoso niya yung laro ng isang mayaman. Ngunit sa halip na sumagot, ay pagtanggol ang sarili, tahimik lang si Percy. Pinag-isipan niya ang lahat. Sa loob ng ilang araw, iniwasan niya makipagkita kahit kanino. Iniwasan niyang sagutin ang media, at higit sa lahat, hinarap niya ang pinakamahirap na desisyon sa buhay niya. Pinutol niya ang engagement. Hindi ito madali. Ang pamilya niya ay hindi natuwa. Ang kanyang mga business partners nagduda sa mental state niya, ngunit hindi siya natinag. Hindi ko kaya ipakasal sa babaeng di ko mahal. Wala na nagawa ang kanyang pamilya kundi tanggapin ang desisyon niya. At habang siya ay abala sa pagbabalik ng kanyang sariling buhay, isang magandang balita ang dumating. Ang negosyo niya ay bumalik sa dati nitong sigla. Salamat kay Freya. Siya mismo ang naglabas ng video kung saan ipinakita niya ang pagbabago ni Percy. Ipinakita niya ang hirap na pinagdaanan nito sa palengke. Ang mga panahong pinagtawanan to. Ang mga sandaling hindi ito sumuko kahit hindi sanay sa trabahong yun. Hindi siya perpekto. Pero natutunan niyang respetuhin ang mundo namin. At sigurado akong hindi na siya yung dating Percy na mayabang at walang pakialam. Dahil sa video na yon, bumalik ang tiwala ng publiko kay Percy. Naging matagumpay ulit ang negosyo niya. Bumalik ang mga investors. Lahat ng bagay ay bumalik sa dati. Pero bakit parang hindi siya masaya? Sa kabila ng lahat ng naibalik, may isang bagay na hindi niya maibalik. Si Freya. Sa tuwing nag-iisa siya sa opisina, sa tuwing tinatapos niya ang mga late-night meetings, hindi niya maiwasang isipin. Masaya ba talaga ako? Sinong mag-aakalang ang isang buwan sa palengke ang babago sa buhay niya? Sinong mag-aakalang ang isang babaeng tulad ni Freya ang magtuturo sa kanya kung ano ang tunay na kahulugan ng pagmamahal? Pero hindi sapat ang pagsisisi. Kung gusto niya makuha ulit si Freya, kailangan niyang gumawa ng paraan. Isang gabi, matapos ang mahaba niyang meeting, bumalik si Percy sa palengke. Hindi para magtinda. Hindi para magpakita. Gusto niya lang ulit makita si Freya. Nakita niya ito nakaupo sa gilid ng pwesto niya, kinakain ang paborito nitong fishball. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya sigurado kung paano siya tatanggapin ito. Miss mo na ako? Pabirong bati niya. Napapitlag si Freya at halos mabilaukan sa kinakaing fishball. Ano? Uy, ano ginagawa mo dito? Ngumiti si Percy. Pero sa halip na sumagot, umupo siya sa tabi nito. Tama ka, Freya. Hindi kita kayang piliin nun. Pero ngayon kaya ko na. Tumingin si Freya sa kanya. Halatang nag-aalinlangan. Percy? Hindi ko alam kung pwede pa. Hindi kita pipilitin. Pero gusto ko lang sabihin na wala na akong ibang babae sa buhay ko. Wala na engagement. Wala na hadlang. Kung bibigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, patutunayan ko na hindi lang salita ang kaya ko ibigay sa'yo. Natahimik si Freya na matagal. Hanggang sa ngumiti ito ng bahagya. Siguro pwede mo akong ligawan muna. Hindi inakala ni Freya na babalik si Percy sa palengke. At hindi lang basta bumalik, kundi tila ba ginagawa na itong bagong opisina. Hindi ka dapat nandito! Sigaw niya habang pinapanood kung paano inilagay ng tauhan ni Percy ang isang maliit na folding table sa harap ng tindahan niya. May laptop, ilang documents, at isang takeaway coffee pa. Para talagang may business meeting sa gitna ng palengke. Pero ang pinakamalala, nakaupo si Percy doon na parang walang ginagawang mali.
Ngumiti ito ng mayabang. Good morning, Miss Freya. Nice to see you again. Dito ang office mo. Tinuro niya ang setup nito. Ba't nandito yung lamesa at laptop mo? Well, since I'm officially courting you, I figured I should be where you are. At dahil busy ka sa palengke, dito na rin ako magtatrabaho. Napapikit si Freya at pinipigilan ng frustrasyon. Percy, hindi mo pwedeng gawin to, umalis ka na. Bakit? Nahihiya ka ba? Hindi! Mabilis niyang tanggi. Pero ramdam niya ang pag-iinit ng pisngi niya. Mas lalong kumindat si Percy. Guilty ka ba? Ha? Anong guilty? Hindi ko kasalanan na. Basta ang weird mo. Wala kang ginagawa kundi manggulo. Correction, nagtatrabaho ako. Kailangan ko pa rin na maasikasuhin ang negosyo ko. Pero since gusto ko itang ligawan, I need to make time for you. Win-win situation, right? Hindi alam ni Freya kung maiinis o matatawa. Nandito siya, abala sa pagtitinda. Pero si Percy na isang bilyonaryong businessman, nakaupo sa harap niya. Nagmi-meeting habang tinatambayan ang tindahan niya. At ang mas nakakainis, hindi lang siya nakakapansin. Ang sweet naman ni Sir Percy! Tukso na isang matandang tinderang malapit sa kanila. Naku, bigyan mo na yun ng chance. Dagdag pa ng isa. Ay, ang gwapo talaga, no? Para siyang bida sa teleserye. Nilukob ng kahihiyan si Freya. Masyado ng maraming chismosa. Mga nay, huwag niyo nga siyang suportahan. Reklamo niya. Pero mukhang wala na makakapigil sa mga tindera. Nagpipigil ng tawa si Percy. Mas gusto nila ako. Para sa'yo. Huminga ng malalim ang babae. Lord, give me strength. Please, ilayo mo ako sa mga demonyo. Sa kabila ng matinding frustration na nararamdaman niya, hindi niya maiwasang mapansin na kahit anong gawin niya, si Percy ay tila isang ligaw na aso. Ayaw nang umalis. At hindi lang siya basta nakatambay. Talagang ginawa niyang extension na opisina niya ang harap ng tindahan ni Freya. Hindi na nagulat si Freya nang pagdating niya sa palengke nandun na naman si Percy. Nakaupo sa harap ng tindahan niya na parang tunay na may-ari. Pero may bago. Nakasuot ng simpleng white polo na may nakasulat sa harapan. Freya's #1 fan. Napahinto siya sa harap niya at walang masabi. Ano yan? Merchandise. Gusto mo? Pwede kitang gawan. Percy, seryoso ka ba? Of course. Sagot niya na parang siya na ang pinakaseryosong tao sa mundo. Kung bala kitang ligawan, kailangan consistent ako, di ba? Bago pa siya makasagot, lumapit ang isa sa mga suki. Isang alin na kilalang chismosa sa palengke. Aba, iho, seryoso ka talaga ligawan niya si Freya, ano? Yes po, at wala siya magagawa dun. Sagot ni Percy na parang proud na proud sa sarili. Ha? Gulat na reaksyon ni Freya. Ba't para ikaw pa may lakas ng loob? Kasi alam kong gusto mo rin ako. Napatigil si Freya. Narinig niya may hinang hiyawan ng mga tinderas sa paligid. Alam niyang nagpipigil sila ng kilig. Napansin din ni Percy ang pagkabigla niya. At tila mas lalo itong ginanahan. Am I wrong? Tanong nito. Sabay tingin sa kanya na parang mayapang pero charming pa din. Anong mali? Hindi niya maituloy ang sasabihin. Pakiramdam niya. Anumang sabihin niya lalabas ng siyang defensive. Kaya ang ginawa niya? Hinablot niya ang t-shirt ni Percy at sinubukan ko ba rin to. Hoy, Freya! Kung gusto mong makita abs ko, sabihin mo lang. Napahinto siya sa ginawa at nanlaki ang mga mata. Percy! Biglang nagtilian ng mga tindera sa paligid. Ay, grabe na to. Freya, kung ayaw mo kami na lang. Magpakasal na kayo. Napabuntong hininga na lang si Freya, habang si Percy nakangiti pa rin na parang walang kasalanan. Alam niyang delikado ito. Dahil kung magpapatuloy si Percy, baka hindi niya na talaga mapigilan ng sariling mahulog ulit. Mainit ang araw sa palengke. Ngunit mas mainit ang dugo ni Freya habang nakatayo sa harap ng sariling tindahan.
Pinagmamasdan ng bagong business venture ni Percy. Hindi niya alam kung matatawa, magagalit o mababaliw na lang sa kapangasan ng lalaki. Nasa tabi mismo ng kanyang tindahan ng isang maliit na stall kung saan nakalatag ang iba't ibang produkto. Mga t-shirts, stickers, keychains, lahat may pangalan niya. Hindi niya alam kung matutuwa siya dahil isa na siyang branded ngayon. O mas lalong maiinis dahil alam niyang ginagawa ito ni Percy para asarin siya. Mayas ka na, Percy. Matigas niyang utos. Halos manginig na ang boses niya sa gigil. Ngunit si Percy gaya na inaasahan hindi natinag. Nakangiti pa ito, may hawak na clipboard na parang isang seryosong negosyante. Nung lumayas, dito nga ako nagdenegosyo, di ba? Sagot nito, kunwari abala sa pagsusulat ng kung ano-anong detalye sa papel. Napangiwi si Freya. Nilandas ng tingin ng mga panindang hindi niya matanggap na may kaugnayan sa kanya. Ano negosyo? Ano bang binibenta mo dyan? Ngumiti si Percy. Isang pilyong ngiti na agad nagpakulo sa dugo niya. Exclusive fan club merchandise. Mabilis na lumingon si Freya sa mesa ni Percy. Napataas ang kanyang kilay. Freya's #1 fan. Puting t-shirt na may malaking litrato niya sa harapan. Future boyfriend ni Freya. Hoodie na may nakaprint na puso at pangalan ni Percy sa gilid. Wala kang choice, Freya. Mahal kita. Mug na may hugis puso at animated version nilang dalawa. Nag-init ang mukha niya sa kahihiyan at frustration. Ano tong kabulastugan na to? Mahigpit niyang hinawakan ng noon at tila iniipon ang natitirang pasensya niya. Marketing strategy. Alam mo, Freya, dapat talaga tinanggap mo na ako dati pa eh. Kasi kung sinagot mo agad ako, di na kita kailangang ligawan ng ganito kahirap. Kapal na mukha mo. Bakit? Hindi mo naman ako sinasaway eh. Pero, di ba, may nararamdaman ka rin sa akin. Ganting banat ni Percy na hangisi pa rin. Lalong ginatungan ni Percy ang sitwasyon. Inilabas nito ang isang papel at marahang tinapat kay Freya. Yung ginagawa mo? Pinapakita ko lang sa'yo ang sales report ng merchandise natin. Taas ng demand. Anito na may bahid ng tuwa sa boses. Hoy Percy! May promo ba yung t-shirt mo? Baka bibili ako eh. Nagningning ang mga mata ni Percy sa tanong. Meron po, tita. Kapag bumili kayo ng dalawa, may libreng sticker na may picture ko. Halos malaglag ang panga ni Freya nang makita ang mga tindera at mamimili na tila ba nag-aagawan sa produkto ni Percy. Napahawak siya sa dibdib. Hindi dahil kinikilig, kundi dahil gusto niyang pigilan ang sarili na iuntog si Percy sa mesa nito. Percy de Guzman. Huwag mong buuin ang pangalan ko, baby. Alam mong pag ginagawa mo yun, ibig sabihin mas lalo mo akong gusto. Namula ang mukha niya sa sinabi nito. Ano? Pinalibutan sila ng mga tao. Lahat abala sa panonood ng kanilang walang katapusang bardagulan. May ilang kinikilig, may ilang natatawa, may iba namang aliw na aliw sa ginagawang pangaasar ni Percy kay Freya. Sa gitna ng ingay at tawanan, isang bagay ang hindi napansin ni Freya. Unti-unti, hindi lang siya nagagalit. Hindi lang siya naiinis. May kung anong parte sa puso niya ang natutunaw at unti-unting bumibigay. Makalipas ang ilang linggo, nang walang sawang pangungulit ni Percy dumating ang araw na hindi maitatanggi ni Freya ang totoo. Dumaan siya sa napakaraming emosyon, inis, frustration at kahit hiya. Tuwing nakikita niyang masayang binibenta ni Percy ang mga produkto nito may pangalan niya. Hindi niya rin mabilang kung ilang beses niyang pinilit na huwag pansinin ang tuwa sa mukha nito sa tuwing napapatulan niya ang pang-aasar. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi niya kayang maitanggi. Masaya siya. Masaya siya tuwing nakikita ito sa palengke. Masaya siya kahit inis na inis siya rito. Masaya siya. Dahil kahit anong gawin niya, hindi siya sinukuan ni Percy. Doon niya napagtanto. Hindi lang ito basta pang-aasar ni Percy. Hindi lang ito laro. Mahal siya ng lalaki. At sa kabila ng kanyang pagtatanggi at paglayo niya,
Mahal niya rin ito. Matapos magsara ang palengke, naabutan niya si Percy na nakaupo sa tabi ng kanyang tindahan, abala sa pag-aayos ng mga natirang produkto. Ngayong wala na ang ingay ng mga tao, mas kitang-kita niya ang pagod sa mukha nito. Ngunit hindi nawala ang pamilyar ng ngiti sa labi nito na maiwan siya at mapansin. Freya, ang ginagawa mo? May bibilin ka ba sa merch ko? Hindi siya sumagot. Sa halip, nilapitan niya ito at umupo sa tabi nito. Isang bihirang sandali kung saan walang pang-aasar si Percy at walang pagsigaw ni Freya. Huminga siya ng malalim, bago bitiwan ang matagal niya nang gustong sabihin. Percy, tama ka. Kumunot ang noon ng lalaki. Tama san. Tama ka na hindi kita kailangang itaboy. Tama ka na hindi mo ako kailangan patunayan sa kahit sino. Tama ka na hindi ko dapat itanggi yung nararamdaman ko. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya kung paano nagbago ang ekspresyon ni Percy. Nawala ang pilyong ngiti, napalitan ng isang bagay na bihira niyang makita. Seryosong muka at puno ng pag-asa. Freya. Sa wakas ngumiti siya. Mahal din kita, Percy. Isang mahabang segundo bago ito natauhan, bago bumalik ang sigla sa kanyang muka. Wait lang. Seryoso ka? Freya, may record ba tayo dito? Kailangan i-video to. Baka magbago pa yung isip mo. Pabirong sabi nito, ngunit hindi maitago ang ngiti nitong abot hanggang tenga. Napailing si Freya, ngunit hindi niya kayang pigilan ng pagtawa. Wala akong balak bawiin, Percy. Napangangay ito saglit, bago tumawa ng malakas. Yes, 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 finally! At bago pa siya makapag-react, bigla na lang siya hinatak ni Percy sa isang mahigpit na yakap. Di mo alam kung gaano mo ako pinahirapan, Freya. Bulong nito at mahigpit na hinawakan ng kanyang bewang. Napangiti siya at marahang isinandalang noo sa balikat nito. Alam ko, Percy, kaya nga andito ako ngayon para pumawi eh. 2 taon na ang lumipas mula nang tuluyang magbukas ang puso ni Freya kay Percy. Sa loob ng panahong yon, marami ang nagbago. Hindi lang sa kanilang relasyon, kundi pati na rin sa buhay ni Freya. Mula sa pagiging isang simpleng tindera sa palengke, isa na siya ngayon sa mga pangunahing may-ari ng ilang bahagi ng pamilihan. May ilan na rin siya negosyo na unti-unting lumalago. At dahil dito, mas naging abala siya sa pagmamanage ng mga ito. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay niya, may isang bagay siyang hindi pa rin matanggap. 2 taon na sila magkasama ni Percy. Pero hanggang ngayon wala pa rin siya nakikitang senyales na magpo-propose ito. Matapos sa isang mahabang araw ng trabaho, nakaupo si Freya sa kanyang paboritong tambayan sa gilid ng palengke. Kasama niya si Percy. Naabala sa pagkain ng street food na binili niya kanina. Habang nakatitig sa kanya si Percy, bigla siyang napatanong. Percy, may bala ka ba lumagay sa tahimik? Ha? Ano gusto mo sabihin? Halos mabilaukan ito sa kinakain. Napairap si Freya. Di magpakasal. Biglang natahimik si Percy. Akala niya, hindi na magtatanong si Freya tungkol doon. 2 taon niyang sinigurong hindi mapaghahalata ang may plano siya. Pero mukhang hindi niya na kayang iwasan ang usapan. Ba't mo natanong? Napataas ang kilay ni Freya. Percy, 2 taon na tayo. Kahit isang pahiwatig wala akong nakita mula sa'yo. Minsan tuloy iniisip ko, seryoso ka ba talaga sa akin? Grabe ka naman. Siyempre naman, no? Gusto mo ba akong pilitin? Gusto mo, dito ka na gawin ngayon? Biglaan, walang singsing? Kita mo na. Hindi mo talaga pinag-iisipan. Frustrated na hinarap ni Freya ang fishball vendor. Kuya, may singsing ba kayo binibenta dito? Mukhang dito na lang magpo-propose tong kasama ko eh. Natawa ang vendor habang tinutukso si Percy. Boss, parang di pa handa si Sarah. Excuse me, ako hindi handa. Freya, sino may sabing wala akong plano? Napakunot ang noon ni Freya. Ha? Ngumisi si Percy at tumayo. Freya, love, ano ka ba? Akala mo ba,
Basta-basta lang kitang liligawan tapos hindi pa kakasalan. Seryoso kaya ako sa'yo? Nagulat si Freya. Bakit wala ako nakikitang signs kahit luman lang? Kasi Freya, gusto sana kitang sorpresahin. Naiinip ka na. Bigla siyang tumalon sa harapan ni Freya at sabay na lumuhod. Napanganga ang babae. Wait, anong ginagawa mo? Nagkanda-utal-utal na tanong nito. Ano pa? Inilabas ni Percy mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na kahon. Di, ang matagal mo nang hinihintay. Napuno ng kilig at hiyawan ng buong paligid. Pati ang mga tindero at mamimili sa palengke, hindi napigilan ng pagchismis sa nangyayari. Rhea, 2 taon kitang minahal, at minamahal, at mamahalin. At gusto kong habang buhay pa kita makasama. Tila natunaw ang puso ni Freya habang nakatitig sa lalaking mahal niya. So, Freya, the future Mrs. de Guzman, will you marry me? Nanginginig ang labi ni Freya. Alam niyang ito na ang araw na matagal niyang hinihintay. At kahit na nainis siya, na si Percy pa rin ang may upper hand sa kanilang laro, nakangiting tumango siya. Oo, Percy, makakasalan kita. At bago pa siya makapagsalita ulit, biglang tumayo si Percy at kinarga siya. Hoy, ibaba mo ako, nakakahiya. Ano ngayon? Future wife na kita. Kung may isang bagay na hindi inakala ni Freya, na magiging pinakamalaking hamon sa buhay niya, hindi yung pagpapalaki sa negosyo, hindi rin yung pagpapatakbo ng palengke, kundi ang paghahanda ng kasal nila ni Percy. Freya, iha, gusto ko simple lang ang kasal niyo, ha? Hindi natin kailangan ng engranding reception. Sabi ng kanyang ina, habang nagkakape sa bahay nila. Simple. Singit na mami ni Percy na nakataas ang kilay. Iho, hindi ka ba magpapakita ng malaking event para sa pamilya natin? You're a de Guzman. Napatingin si Freya kay Percy. Naabala lang sa pagkain ng empanada. Percy de Guzman, sumali ka dito bago ko batuhin yung kinakain mo. Nagtaas ng kamay si Percy na para magpapaliwanag. Relax lang tayo. Mga mahal ko sa buhay. Ang mahalaga kasal namin ni Freya to. Exactly. So dapat kami ang masusunod. Exactly! Sabay sabi ng dalawang ina na tila handa nang magpasiklaban. Napahawak si Percy sa kanyang noo. Magsisisi na ba siya na pinagsama niya ang dalawang pamilya nila? Isang araw, sinasukat ni Freya ang wedding gown sa isang bridal boutique na bigla na lang sumulpot si Percy. Love, yan dito. Nagtatahang tanong niya habang tinitignan siya sa salamin. Wala lang, gusto lang kita makita. Ganda mo kasi. Bawal makita ng groom ang suot ng bride bago ikasal. Ay, ganun ba? Piloso po nitong sagot. Di ko na natitignan ng gown mo, ikaw na lang. Nagtawa na ng staff sa paligid habang nagpipigil ng kilig. Samantalang si Freya, gusto nang itapon ng bouquet sa ulo ng fiancé niya. Lumabas ka na, Percy. Paano kung gusto ko rin sukatin yung tux ko dito? Umiling ang designer. Miss Freya, pasensya na. Pero yung fiancé mo yata ang pinaka-excited na groom na nakita ko. Napabuntong hininga siya habang pinapanood ang fiancé na mukhang bata sa candy store. Percy, please, lumabas ka na. Pero imbes na umalis, umikot lang si Percy at tumingin sa paligid ng bridal boutique. Alam mo, love, ang dami mapagpipilian dito. Sigurado ka bang gusto mo yung gown na yan? Baka gusto mo isukat yung mas mahaba ang train, o mas fitted, o kaya yung may mga kumikistap-kistap. Natawa ang designer. Mukhang may taste si groom, Miss Freya. Ha? Taste? Ang taste nila sa buhay, empanada. Inis na sagot ni Freya. Ngumiti lang si Percy at lumapit sa kanya. Gusto ko lang naman na perfect ang lahat para sa'yo. Nagkibit-balikat si Freya kahit na medyo kinikilig sa sinabi nito. Biglang napansin ni Percy ang isang rack ng bridal veils. Kinuha niya ang pinakamahaba at isinuot ito sa sarili niya. Tignan mo, love, bagay ba sa akin? Napapikit si Freya. Nagdarasal ng konting pasensya. Kung gusto mo lumakad sa LB ng bride, hindi kita pipigilan.
Nagtawa na ng lahat ng staff. Si Percy naman hindi nagpaawat. Paano kung gusto kitang sorpresahin at magpakasal na tayo ngayon? Nagtaas ng kilay si Freya. Ngayon naka-bridal veil ka? Huwag mo ko subukan, Percy de Guzman. Pero bago pa siya makapagsalita ulit, biglang bumukas ang pinto at sumulpot ang nanay niya, kasunod ng nanay ni Percy. Freya, iha, may mga gusto ka maidagdag sa wedding preparations niyo. Nagkatinginan silang dalawa. Good luck. Bulong ni Percy kay Freya, bago mabilis na hinubad ang bridal veil at dahan-dahang umatras palayo. Pero bago pa siya makatakas, mabilis siyang hinatak ng mommy niya. Percy, iho, ano sa tingin mo ang gold-plated na wedding invitation? Napanganga si Percy. Gold-plated, ma? Invitation lang, hindi to. Gold-plated sounds great. Putol ni Freya habang hinahatak ang fiancé niya na papalapit sa kanila. Right, love? Tumingin si Percy kay Freya na puno ng takot sa mata. Alam niyang wala na siyang kawala. Sa araw ng food tasting, busy si Freya sa pagpili ng pinaka-perpektong handa para sa kasal nila. Masyado yata maalat tong beef. Sabi niya habang iniikot ang mata sa ibang putahe. Tumingin siya kay Percy para humingi ng opinyon. Pero wala na siya nakitang pagkain sa plato nito. Percy, basta lahat? Paano ka magbibigay ng feedback kung tinira mo na? Sarap naman lahat eh. Ngumiti si Percy na may lamang pagkain ng bibig. Paano ka naging negosyante? Kung di ka marunong mag-appreciate ng finer details. Ang finer details mahalaga, pero sa pagkain, basta masarap pasado. Napabantong hininga si Freya. Ito na ba yung mapapangasawa niya? Isang linggo bago ang kasal, nagkaroon sila ng hiwalay na bachelor at bachelorette party. Kinabukasan dumating si Percy sa tindahan ni Freya at mukhang di mapakali. Anong ginawa niyo kagabi? Tanong niya at may gusto siyang malaman. Tumaas ang kilay ni Freya. Uminom kami. Kumanta sa video ko nag-enjoy. Bakit? Wala bang mga lalaki nagpakita na abs? Napangiwi si Freya. Bakit? Sa bachelor party mo ba may sumayaw na babae? Biglang naubo si Percy. Hindi naman. Technicality lang kasi may dumaan. Pero, hindi ko naman tinignan. Percy, ayusin mo ang sagot mo bago hindi matuloy ang kasal natin. Walang nangyari, promise. Bukod sa na-realize ko lang na hindi ako sanay matulog nang wala ka. Sa loob ng 3 araw, magiging isa na silang pamilya. At kahit gaano ka-stressful ang wedding preparations, wala siyang ibang gusto kundi maging Mrs. Freya de Guzman. Dumating na ang pinakahihintay na araw. Sa isang napakagandang venue, nagtipon ang kanilang pamilya, kaibigan, at mga taong naging saksi sa kwento ng pag-iibigan ni Percy at Freya. Ang dating magkasagutan at tila aso't pusang puno ng bangayan, ngayon magkahawak kamay, nakahandang ipagpatuloy ang kanilang kwento. Hindi na bilang magkaribal sa asaran, kundi bilang mag-asawang pinagtibay ng pagmamahal at tadhana. Sa loob ng bridal room, tahimik si Freya. Suot ang kanyang simple pero eleganteng wedding gown, pinagmasdan niya ang sarili sa salamin. Ready ka na? Tanong ng kaibigan niya Abay. Huminga siya ng malalim. More than ready. Habang naglalakad sa aisle, nakatutok lang ang tingin niya kay Percy. At si Percy ay para bang hindi makapaniwala na siya ang lalaking pinili ng babaeng pinakamamahal niya. Tagal mo maglakad, love. Bulong ni Percy na makarating si Freya. Pasensya ka, ha? Gusto mo bang takbuhin ko to? Basta sa akin ka lang tatakbo habang buhay. Nakangiting sagot ni Percy. Napailing si Freya pero napangiti din kalaunan. Freya, hindi kita pinili dahil gusto lang kita. Pinili kita dahil ikaw ang buhay ko. Ikaw ang babaeng gusto kong asarin habang buhay. Ikaw ang gusto kong kasama sa bawat tagumpay at bawat pagkatalo. At kung may isang bagay ako natutunan sa lahat ng away natin, ikaw at ako. Hindi kailanman tayo magsasawa sa isa't isa. Natawa ang mga bisita. Si Freya pinilit pigilan ng luhang namumuo sa kanyang mga mata. Percy, hindi kita agad tinanggap noon dahil natakot ako.
Natakot akong mahalin ng isang taong masyadong sigurado at masyadong mayabang, makulit at masyadong maarte. Nagtawanan ng lahat kasama si Percy. Pero natutunan kong hindi mahalaga kung paano tayo nagsimula. Ang mahalaga, paano natin pipiliin ang isa't isa araw-araw. At Percy, pinipili kita ngayon, bukas, at sa lahat ng araw na darating. At sa harap ng lahat, hinilan ni Percy si Freya palapit at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Ang pagmamahal ay hindi laging perpekto. Minsan, nagsisimula ito sa asaran, tampuhan, at pag-aalinlangan. Pero sa dulo, ang mahalaga ay ang pagpili sa isa't isa. Hindi lang isang beses, kundi araw-araw sa habang buhay. The end. It's shoutout time! Shoutout kina Jasmine Canlale, Francis Panelo, Miss Jocelyn, Vanessa Tupas, Jovel Baculi, Joy Hart, Josie Guadalupe, RJ Mabanan, Rose Exaulio, Inday Samante, Clarice Regaldo, Melanie Albit, Yumi Takahara, at Minerva Ramos. Maraming salamat po sa inyong lahat.